Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa mga kapwa ko Pilipino sa ating pagdiriwang ng 127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, tayo po'y tuloy-tuloy na magsama-sama, magtulungan at magbayanihan para sa ikaruunlad ng ating bansa. Ako po si Jay Ruiz, Presidential Communications Office Secretary, isang malayang Pilipino sa bagong Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo't higit sa ating mga minamahal na mga OFWs at inyong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng mga OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Kakdak, na nag-iimbita sa inyong lahat na sumubaybay sa ating bagong programa sa Radyo Pilipinas, ang Tahanan ng OFWs. Regular itong masusubaybayan tuwing Huwebes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa DZRB 738 AM at maging sa Radyo Pilipinas World Service. Ang ating programa ay mapapanood din sa opisyal na Facebook page ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Sama-sama po nating pag-usapan ang mga kwento ng pagsusumikap ng ating mga bagong bayani at alamin ang mga programa at serbisyo na hatid ng DMW sa ating mga OFWs saan mang panig ng mundo.
Bukas po ang tahanan ng OFW sa ating lahat. Kaya't halina't, tutukan at sama-sama nating ipagmalaki sa mundo ang ating mga bagong bayani sa ating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Ayan, at Webes na naman po ng hapon at kayo po ay muling nakikinig dito lamang po sa tahanan ng OFW dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at syempre unang-una na ay isa pong makabuluhan at makasaysayang pagbati sa ating lahat ng ating pong ika-127 araw ng kalayaan. So, Happy Independence Day po sa ating lahat, 'di ba? Atin pong syempre alalahanin ang kabayanihan at ang kadakilaan ng ating mga bayani. At saktong-sakto sa hapon pong ito, syempre ay isa pong programang alay namin naman sa mga modernong bayani ng ating panahon, ng ating pong mga OFWs, syempre ang ating mga bagong bayani na atin nga pong tinatawag at dito po sa tahanan ng OFW. Programang hatid po ng Department of Migrant Workers para po sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya dito po sa Pilipinas at kahit na saan man po sa mundo. So good afternoon, good morning, good evening. Alam niyo naman po ay iba-ibang time zone, 'di ba? Yan po ang ating programa. So parang ito yata ika-21 na episode namin. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang January, ngayon po ay nasa kalagitnaan na tayo ng June at ilang linggo na lamang mga ngalahati na ang taon, 'di ba? We're almost halfway through the year. At sa mga ating mga manonood at tagapakinig ay tumutok lamang po. Saan man po kayo sa mundo. Live na live po tayo ngayong hapon sa ating official Facebook page sa Department of Migrant Workers at syempre sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Facebook page. At mapapanood din po tayo maya-maya lamang sa RP World Service para po sa ating mga kababayan sa abroad. At kung gusto po ninyong balikan na aming episode, ito naman po ay palagian lamang na nandiyan sa ating mga social media channels. Ayan. At speaking of tuloy-tuloy at maaga pa lamang na mga atin pong ating usapin, maya-maya po ay makakasama natin, di ba? Sabi nga namin good execution, good program execution is as good as the plan that went into it. Ganyan po ang ano namin. Maya-maya po ay makakasama natin dito sa programa ang Director ng Strategic Planning and Management Service ng DMW, si Director Mary Grace Riguer Teodosio. At pag-uusapan natin ano nga ba ang mga nakaplano at ano nga ba ang mga alituntunin ng Department of Migrant Workers sa mga susunod na taon. Ayan. At bago po yan, narito po muna ang ilang balita mula sa ating tahanan. Balita mula sa tahanan. Magandang hapon, narito ang mga pinakamalalaking balita sa DMW nitong nakalipas na linggo. National Reintegration Network binuo. Formal nang binuo sa pangungunan Department of Migrant Workers ang National Reintegration Network o NRN para sa mas komprehensibong paghahatid ng mga programa ng gobyerno sa mga overseas Filipino workers na nagbabalik sa bansa. Kasama ng DMW ang 15 pang ahensya ng pamahalaan na pumirma sa pagbuo ng NRN sa Agham Road, Quezon City. Kasama sa mga lumagda ang DMW, DOLE, OWA, DTI, DSWD, DA, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at iba pa. Kasabay dito ay sinagawa rin ang groundbreaking na magiging bagong central office ng DMW at National Reintegration Center sa Quezon City at ang pagpirma ng kasunduan sa pagitan ng DMW at CHR para sa mas matibay na proteksyon sa karapatang pantao ng mga OFWs. Balita mula sa tahanan. Joint Administrative Order para sa balikbayan boxes pinagtibay. Inaasahang magkakaroon na ng katuparan na matanggap ng mga OFWs at kanilang pamilya ang kanilang mga balikbayan boxes makarang lagdaan ng DMW, Bureau of Customs at iba pang ahensya ang Joint Administrative Order upang wakasan ang balikbayan box scams. Kasama dito ang ibang ahensya kabilang ang Department of Finance, Department of Trade and Industry, Department of Transportation, Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Ports Authority. Dumalo sa okasyon si Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang chairperson ng House Committee on Overseas Workers Affairs na siyang nanguna para isulong ang pagbuo ng JAO sa Kongreso.
Nakapaloob dito ang pagtatatag ng mas mahigpit na regulasyon, multi-agency complaint system at 30,000 tulong pinansyal para sa mga naapektuhan. Balita mula sa tahanan. Serbisyo Caravan inilunsad sa Hong Kong para sa OFWs. Inilunsad ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang international leg ng Serbisyo Caravan sa Chater Road, Hong Kong noong June 8 na bahagi ng selebrasyon ng 30th and Migrant Workers Day. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Kakdak kasamang iba pang opisyal ng DMW at siyam na ahensya ng gobyerno ang handog serbisyo para sa libo-libong OFWs na tumanggap ng Overseas Employment Certificate, legal assistance, e-card, national ID registration at business support. Formal ding binuksan ang kauna-unahang OFW Global Center sa Hong Kong na magsisilbing one-stop shop para sa mga serbisyo tulad ng dokumentasyon, legal at medical assistance, trainings, seminars at iba pang programa para sa OFWs. Balita mula sa tahanan. Pilipinas at Nova Scotia pinalakas ang pagtutulungan. Mas pinalakas ng mga gobyerno ng Pilipinas at Nova Scotia ang labor cooperation sa paglagda ng isang kasunduan para sa mas maraming oportunidad at proteksyon sa mga overseas Filipino workers. Pinangunahan ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak at His Excellency Brendan Maguire, ang Minister of Advanced Education ng Nova Scotia, ang pagpirma sa Memorandum of Understanding nitong June 9. Nakapaloob sa kasunduan ang pagtutulungan sa wasto at patas na recruitment practices, skills training katuwang ng TESDA, Philippine General Hospital at UP Manila, maayos na reintegration programs at naaayon sa batas na pangingibang bansa. Nasa 58% ng mga job orders ng Nova Scotia ay nasa healthcare industry at construction. May 58% ng mga job orders ng Nova Scotia ang nasa healthcare industry at construction. Sakop ng kasunduan ang inisyal na batch ng 120 kandidato habang may 42 job orders nang nakahanda. Balita mula sa tahanan. At kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Danilo Garcia. At ako naman si Angel Neliasca para sa tahanan ng OFW, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At yan po ang mga balita mula sa tahanan. Bago po natin himay-himayin yan ay narito muna ang ating mga kababayan na magbibigay naman ng mensahe sa paggunita natin syempre ng ika-100 at 27 araw ng kalayaan. Kami po ay bumabati ng isang maligayang Independence Day sa ating lahat. Ako po si Gina May Kimora, OIC Regional Director ng OWA Region 11, isang malayang Pilipino sa Bagong Pilipinas. Sa ngalan ng OWA, kami ay mananatiling kabalikat ng OFW at kaagapay ng mga pamilyang Pilipino. At hindi tiyak ng OWA na maibibigay sa mga OFW ang mga programang nararapat para sa kanila. At maraming salamat po, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Ako po si Ilma Moros Posadas, malayang Pilipinong atleta. Happy Independence Day po sa ating lahat. Kalayaan 2025. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Ayan, at yan po syempre bumabati sa atin mula po sa OWA Region 11, OIC Gina May Kimoro at syempre ang ating tinaguriang Philippines Long Jump Queen si Binibining Elma Muros Posadas. Oras po natin 18 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Kaagapay mo, saan ka man sa mundo. At bago po natin ipakilala ang ating bisita, abang-abang lang din po tayo dahil maya-maya ay makikibalita tayo dyan sa may Luneta at syempre diyan naman sa may Ortigas para sa mga serbisyong hatid ng DMW tulad na lang ng kasalukuyan ay sinasagawa po na Independence Day Overseas Jobs Fair at syempre wag nating patagalin pa, ready na yata sa ating linya ang direktor ng planning services ng Department of Migrant Workers, si Attorney Grace, upang makapanayam at magbigay linaw sa mga programa syempre ng DMW, di lamang ngayon but higit sa lahat sa hinaharap, parang
midterm and longer-term plans and programs of the Department of Migrant Workers. So, Dear Grace, bumati ka muna. Naka-live online si Director Grace. So, Director Grace, bumati ka muna sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Asek Kiko. Isang mainit na araw ng kalayaan para sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa iba-ibang parte ng mundo. Yun din nakabakasyon ngayon sa Pilipinas. Kasama nating ginugunita ang araw ng kalayaan at 10 ng kanilang mga pamilya. Ayan, syempre si Director Grace po ay ang aming direktor para naman po sa aming Strategic Planning Services. Ayan. So, Director Grace, konting background lang para din dun sa ating mga tagapakinig. Ano ba yung mga pangunahing tungkulin naman ng ating planning service? Ayan. So, sa aming opisina, meron kaming 2 dibisyon. Kaming lahat ay nakatuon sa pagpaplano para sa buong departamento upang magbigay ng serbisyo para sa mga OFW, kanilang mga pamilya at iba pang mga stakeholder ng aming departamento. Kami ang tumutulong sa lahat ng mga opisina na kasama ng pamilya ng departamento para magbuo ng mga target, magplano, magmonitor at mag-evaluate upang siguraduhin na epektibo ang pagpapatakbo, pag-implementa ng batas at mga iba-ibang programa ng departamento. Masusi naming tinitingnan ang performance ng mga iba-ibang opisina para masiguro na naaayon sa batas, naaayon sa layunin ng mga programa at mga serbisyo ang aming performance. At malaking bahagi ng aming trabaho, syempre, ang pag-coordinate sa finance service ng departamento para magkasabay ang paggastos ng kaban ng bayan na nakalaan para sa departamento at ang aming pagpapatupad ng mga programa at serbisyo. Ayan. So, ayun po, ang planning service po syempre ng DMW, ito yung isa sa mga support services namin. Sila po yung nakatutok at nakaalalay sa amin sa mga operating units, dun po sa mga frontline units para po ma-set yung target saka para syempre ma-reach or as we say in the department, it's not only about reaching the target, it's always about exceeding the target and exceeding the expectation nang sa ganun po ay mapabuti ang paglilingkod natin sa ating mga OFWs at sa kanilang pamilya. And speaking of targets and plans, Director Grace, kamakailan lamang ay atin syempreng sinimulang balangkasin at ating sinimulan na himay-himayin at ayusin ang tinatawag nating Labor Migration Management Plan o yung LAMP na tinatawag natin 2026 to 2028. Parang midterm plan ito ng departamento. Ano ba yung layunin at nilalaman ng LAMP 2026-2028 natin? Tama ka, Asek Kiko, kasi yung Labor Migration Management Plan 2026 to 2028, kumbaga yan yung ambag natin para sa pagkamit natin ng ambisyon 2040. So, sa mga ibang hindi nakakaalam, pero doon sa nakakaalam, pinapaalala natin na meron ding nilalayon ang buong Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas na by 2040, matatag, panatag at maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino kasama ng kanilang mga pamilya. So para sa departamento, dahil ang aming pangunahing pinaglilingkuran ay ang mga OFW at mga pamilya nila, itong magiging ambag namin para matupad ang layunin na yon sa 2040 na magiging matatag, maginhawa at panatag ang buhay ng mga OFW. So yun ang tinitingnan natin na palakasin pa ang mga programa, serbisyo, tingnan kung saan pa tayo nagkukulang, tingnan kung saan pa tayo pwedeng makipag-partner ng mga iba-ibang ahensya at hindi lang iba-ibang ahensya ng gobyerno kundi sa pribadong sektor. Nandyan din yung mga civil society organization kasama ang mga namumuno o mga organisasyon na nakakabit sa mga simbahan. So, paano pa natin paiigtingin ang ating mga programa, serbisyo para mas magandang paglilingkod at magpaganda pa ang pamumuhay ng mga OFW, mas protektado sila laban sa syempre sa pag-abuso at pag-violate ng mga karapatan nila, mas magandang pamumuhay nila, mas maganda ang kanilang kinikita, mas maganda at disente ang kondisyon ng kanilang paggawa sa ibang bansa. At
syempre, ang kanilang pamilya, mga pamilya na naiiwan dito ay mas maganda rin ang pamumuhay. So tinitingnan natin kung ano pa ba yung pwede nating paigtingin, paibayuhin at palakasin para mas maginhawa, panatag at matatag ang pamumuhay ng pamilyang Pilipino kabilang ang pamilya ng mga OFW at sila na rin mga OFW. Siyempre. So noong Abril, nagsimula tayo 9 to 11, April 9 to 11, nagkaroon tayo ng consultation na kabilang dito yung mga stakeholders sa Visayas. So nagkaroon tayo ng stakeholder consultation sa Bohol. Sinundan niya ng stakeholder consultation for the Mindanao area at saka yung for the Visayas area. Dito naman sa Metro Manila, buong Abril yon ginawa natin, may 400 stakeholders sa mga OFWs, OFW family, mga tumutulong sa kanila, iba-ibang organisasyon, even mga international organizations, inimbitahan natin para balangkasin itong tinatawag natin na Labor Migration Management Plan. So hindi lang to namin ginawa, ito ay isang pangkalahatan, komprehensibo at syempre pinagtulong-tulungan ng lahat para mas maganda at mas naaayon yung mga mabubuo nating plano at saka mga prioridad para sa pagpapaganda ng buhay ng mga ating kababayan. Siyempre, sabi nga natin, di ba, maginhawa, panatag at matatag na buhay para sa mga Pilipino, kabilang siyempre ang ating mga mahal na OFW. At siyempre, Director Grace, siyempre meron din tayong mga on the side, aside doon sa pangunahing mga consultation, meron din po tayong mga ginanap na iba't ibang mga kumustahan din sa iba't ibang mga sektor, kabilang po yung mga OFWs, mga past recipients ng mga programa, kung paano pa mas maisusulong at mapapabuti yung mga program offerings ng department. Of course, we work on a full cycle program offering mga kababayan, so hindi lamang po para doon sa mga paalis. Hindi lamang po para doon sa mga nasa job site o nasa abroad, importante rin po yung mga programang handog at na ilalatag din po namin doon naman po sa mga pabalik o mga nakabalik na dito sa Pilipinas. Kumbaga, full cycle menu of services. Yan po ang amin naman po pinaghahandaan at pinagbubuti po para sa inyo. At syempre, Director Grace, ang ating migration management plan at ay nakasentro syempre, parang ang tawag nga natin sa framework na ginagawa natin ay OFW-centered at rights-based approach yung ating ginagawa. Baka pwede nating maipaliwanag sa ating mga kababayan. Pag sinabi bang OFW-centered at rights-based approach, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang ng OFW-centered, so ang ibig sabihin nasa puso, nasa damdamin, nasa isip ng lahat, nasa sentro ng lahat ng ginagawa natin. Yes, so kasama yung pagpaplano, ang pangangailangan, ang mga aspiration at ang mga layunin ng mga OFW. Hindi ito, kumbaga, government-centered. Yun ang kaibahan niya na tayo yung gumagawa, tayong nag-iisip, tayo lang yung magaling. So, kinikilala natin ang katalinuhan, kagalingan, at damdamin ng mga OFW sapagkat sila naman din ang makikinabang ng mga program at serbisyo at ng planong ito. So, yun ang ibig sabihin ng pagiging OFW-centered. Ibig sabihin, mas pinahahalagahan natin kung ano ang maiaambag nila, kung ano ang damdamin at nasa isipan nila. So, yung rights-based approach naman, sa Kiko, kinikilala natin na ang paglabas at paggawa at ng mga Pilipino sa ibang bansa ay kasama nitong mga karapatan. So marami silang karapatan na dapat proteksyonan at dapat pangalagaan. Hindi lang ito usapin ng pagkakaroon ng trabaho, kundi usapin ng pagkakaroon ng karapatan sa paggawa, sa disenteng paggawa, saan man sila nandoon, at karapatan nila na mamuhay ng matiwasay kasama ang kanilang pamilya at makapagbigay syempre ng magandang pamumuhay sa kanilang mga kamag-anak at pamilya. So yun ang dalawang approach na kinikilala natin, ang prinsipyong sinusundan ng departamento at ang gobyerno. Siyempre, sa ating trabaho dito sa departamento. Pag tinawag nga natin siyempre na OFW-centered, ayan po, hindi lamang naman po ito lip service o hindi lamang naman po ito kumbaga slogan na sinasabi namin na ang OFW po ang nasa sentro
at nasa puso ng Department of Migrant Workers sa aming pong mga programa at sa aming pong paglilingkod. Ito po ay talagang binabalangka sa talaga pong nire-review namin, nire-ready po namin ng mga programa na ang pangunahin po talagang nasa isip namin, nasa amin po talagang mga ginagawa ay kung ano yung mas makabubuti para sa ating mga OFW at syempre para po sa inyong mga pamilya dahil sabi nga sa tahanan ng OFW ang Department of Migrant Workers, ang OFW po ang nasa sentro, nasa puso ng aming paglilingkod. At syempre yung rights-based approach gaya ng binanggit ni Director Grace yung karapatan, di ba? Yung basic rights po ng mga OFW ay dapat na lagi pong napoprotektahan, pinopromote. Yan po ang sobrang importante dyan. Kaya maririnig po ninyo lagi, sinasabi nga namin na ito ang karapatan ng isang OFW sa kontrata. Nandyan po yung mga usapin ng ano yung karapatan nila pagdating sa sweldo, pagdating po sa mga kanilang mga pribilehyo habang nandun sila sa ibang bansa. At syempre, ganun na rin po sa kanilang pagbabalik dito sa Pilipinas. At sa pagkakataong ito, bibitinin po muna namin ang usapin tungkol sa ating Labor Migration Management Plan kasama po si Director Grace. Sa pagkakataon pong ito ay atin munang mapapakinggan ang ilang mga paalala mula po sa ating istasyon, mula po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. This is Dante Klink-Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas, isang malayang Pilipino ng bagong Pilipinas. On behalf of the CFO, greetings to all those tuned in to Radyo Pilipinas. Happy Independence Day to you all. As the government agency dedicated to helping Filipino migrants succeed abroad, we celebrate both the lives of heroes who have died for our country and those who contribute to our collective prosperity. As we celebrate Independence Day, allow me to underscore our pledge to develop the initiatives that strengthen the economic, cultural, and political ties of the Philippines and the Filipino diaspora. For us at the CFO, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for national economic growth and development. Mabuhay ang migranteng Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Hello, magandang tanghali, konnichiwa. I'm Miles Brianas Beltran from Tokyo, Japan at kasalukuyang nagtatrabaho po tayo bilang local staff sa Nigeria Embassy na nakabase po dito sa Tokyo, Japan. Yes, ang ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang malayang Pilipino ay in general malaya po tayong lahat na gawin ang gusto natin. Meron po tayong mga layang mamili ng mga choices natin sa mga kung sino po yung mga gusto nating maupo na mga official government sa atin sa Pilipinas at malaya tayong magsuot kung ano yung gusto nating gawin at malaya tayong kainin kung ano yung gusto natin at yung mga gusto nating mga puntahan at kung ano yung gusto natin na maging sa buhay natin. Maswerte tayo dun at hindi tayo kontrolado ng mga government officials. So, napakaswerte nating mga Pilipino. Kalayaan 2025. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Ayan, syempre po ay ating pinasasalamatan sa kanyang pagbati ang ating pong kaibigan, Secretary Dante Klink-Ang ng Commission on Filipinos Overseas. Ang CFO po ay syempre isa sa mga pangunahing katuwang ng Department of Migrant Workers sa pangangalaga po, gaya nga na nabanggit ni Sec Klink, sa Filipino diaspora o dun sa mga kababayan po natin na nasa ibang bansa. So, lagi po kami magkatandem ng CFO ng Commission on Filipinos Overseas. At syempre, ating ding pinasasalamatan si Ms. Miles ng isang OFW mula po sa Nigerian Embassy sa Tokyo, Japan. So shout out sa ating mga kababayan dyan po sa Tokyo at sa atin pong mga kababayan syempre dyan naman po sa bansang Japan. Ayan. So kayo pa rin po ay nakikinig ng tahanan ng OFW. Live na live pa rin po dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo
publiko. At medyo nabitin po tayo kanina sa ating panayam syempre kay Director Grace. Ayan, kay Director Grace ng Planning Service ng Department of Migrant Workers. So, naka-online na ba uli si Director Grace? Ayan, naka-online na uli. Dear Grace, ayan, good afternoon. Nabitin tayo sa usapin natin kanina regarding the Labor Migration Management Plan. So, nabanggit na natin kanina, Director Grace, yung OFW-centered, rights-based approach na pagpaplano para sa mga programa ng departamento para sa ating OFWs. Siyempre, araw ng kalayaan ngayon at baka kasi iniisip din naman ng ating mga kababayan, ano ba ang ambag din ng planning na ito? Kasi baka iniisip kasi nila plano kayo ng plano. Ano naman yung namin dyan? Ano naman yung makukuha namin dyan? Ano naman yung benepisyo na meron kami dyan? So siguro magandang mapag-usapan din natin ngayon ano yung ambag o ano naman yung maiko-contribute ng ating Labor Migration Management Plan sa nation building in general at sa pagsusulong ng karapatan ng mga OFWs. Sa pagbalangkas ng Labor Migration Management Plan, sinugurado talaga natin na hindi lang siya magiging sa papel lang dahil ASEC Kiko, gaya ng nabanggit natin, OFW-centered to at bigyan din namin ng pasasalamat ang OWA dahil kapartner natin sila sa pagbabalangkas dahil sila din ang nakipag-ugnayan sa mga OFWs para umattend ng mga stakeholder consultation. Gaya ng nasabi ko, doon sa mga 400 stakeholders na umattend ng mga pagbabalangkas, mga more than half o mas marami ang mga OFW. Kaya hindi lang ito plano ng gobyerno, kundi plano ng OFW. Kasi gusto namin, pag-aari nila ito, gusto ng departamento ng DMW na pag-aari ito ng mga OFW na kung anong nilalaman nito ay galing din sa kanila at ibig sabihin partner natin sila. Kaya dapat matupad kung ano man ang nilalaman ng plano na ito. So, ayun, kasi gaya nga nung consultation ito, Director Grace, di ba? Very we listen to them. Ilang araw to? 3 days, 2 days, parang it's in total we're around 5 days Pinapakinggan natin ano yung gusto ng ating mga OFW, both for them, yung mga active OFW, saka yung future na mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Pinakinggan natin yung mga kwento nila ASEC Kiko. May iyakan, may saya doon sa mga kwento natin. Yung iba alam na natin, pero yung iba pag narinig pa rin natin, para pa rin siyang mga kwento na bago. Dahil syempre, iba-iba din ang kwento ng mga OFW. At pinakinggan natin ang gusto nila sa buhay, ang mga pangarap nila. Yung tinatawag natin sa English na vision, mga aspirations nila. Ano ba talaga? Kasi pag minsan, sa trabaho namin sa DMW, dahil sub-sub kami sa trabaho, minsan nawawala na rin sa perspective. So yun talagang binalikan namin. Ano ba ang nilalayon talaga at pangarap at damdamin na gusto ng mga OFW. So yun talaga sana at yun ang nilalayon namin na hindi siya mawawala sa plano dahil partner talagang OFW sa pagpapatupad kung pag mabuo na ang plano at mailabas na namin na gusto naming mailabas ngayong bago tapos ang Hunyo para gumulong na at maipatupad ma-implement siya na nilalaman. But even before natin mailabas ito, yung iba kasi sa suggestions, I attended some of the consultations, some of the sessions. Yung naririnig ko na ibang mga suggestion, actually agad-agad ay naipatupad ng ibang mga service units natin sa department. Something as simple as sana po mas maraming job fair, sana po mas maraming opportunity para malaman namin ano ba yung mga bagong markets, ano yung mga bagong foreign labor markets. Yung iba naman, ang mga suggestion na napakinggan natin ay yung mga bumalik na po ba na OFW, ano po ang kanilang maaari pa na mga makuhang benepisyo. At ito po ay lahat napapakinggan at lahat po ito ay napag-uusapan. Gaya na nabanggit po ni Director Grace ay very active ang suporta ng OWA dito. Kamakailan lang, if I'm not mistaken, yung isa sa mga suggestion about public information na sana mas maganda yung paraan ng paghahanda
paggunita sa ating mga OFW. Parang just this week ay nakipagpulong mismo si Admin PY sa IOM para i-improve at mabigyan ng mas matibay na framework ang PIDOS, for example, ang Pre-Departure Orientation Seminar. So ito, yung mga ganito po na mga suggestion from something as simple as mas maayos na information channel, mas maagap o mas mabilis na response sa mga welfare concerns, and then yung mga reintegration concerns sa mga reintegration programs na nais ng ating mga OFW. Napapakinggan po ito at lahat po ito ay binabalangkas para maisama po doon sa binubuo nila Director Grace na Labor Migration Management Plan. Ayan, 'di ba? So, sa pagkakataong ito, Director Grace, baka meron kang any parting message or any greeting sa ating mga tagapakinig na live na kasama natin sa hapon na ito. Ayan. Thank you, Ase Kiko. Para sa amin talaga, ang trabaho talaga namin naaayon sa tema at naaayon din sa paggunita natin ng Araw ng Kalayaan. Dahil ang tunay na kalayaan para sa amin sa DMW ay maging malaya ang OFW sa kahirapan, sa abuso, sa exploitation, at maging malaya sila sa pagpili nila kung ano man ang tatahakin nila sa kanilang buhay. Gaya nga ng lagi naming sinasabi sa DMW, ay maging malaya sila sa pagpili nila kung sila ay lalabas na ang migration o overseas employment will be truly a free choice for OFWs and not or never a necessity. So, ayun ang aking panghuling ang mensahe sa lahat na ang sinusulong at isusulong ng DMW ang tunay na kalayaan para sa mga OFW. Ayan, napakagandang mensahe syempre. In celebration pa rin po, kasabay pa rin po ng paggunita ng Araw ng Kalayaan. So maraming salamat kay Director Grace. Ase Kiko, yes. Payagan mo lang ako dahil ako'y nasa OFW family na din ako, no? Ang sister ko ay isang ipa-plug. OFW. Ayan, sige, tamang-tama. So, nasa Dubai siya ngayon, ayan, kasama ng mga pinsan ko. So, kung naririnig nyo ngayon, Happy Independence Day. At kung ang trabaho ko ay professional, also personal. Dahil may mga kamag-anak din akong OFW. Kaya pinagbubuti namin ang trabaho ayan sa DM. So greetings po, amin pong binabati din syempre ang mga kamag-anak. Ayan. One way or the other, halos lahat naman po ng kawani rin ng DMW. Siguro ay ano na yon, halos lahat na rin naman po ay may mga kamag-anak din sa ibang bansa. So Happy Independence Day po at syempre good morning pa lang ngayon. Ayan, good morning po sa mga kababayan natin diyan naman po sa United Arab Emirates, sa Dubai, sa Abu Dhabi at sa iba pong lugar diyan sa UAE. Ayan. So maraming salamat Director Grace ng Strategic Planning and Management Service ng DMW. So, narito pa rin po. Yes. Narito pa rin po kayo, nakikinig po sa tahanan ng OFW, live na live po dito sa Radyo Pilipinas. At sa pagkakataon naman pong ito ay makikibalita muna tayo. Mula naman po sa ating mga kasamahan sa Stratcom, sina Dan at si Angel, may report yata sila tungkol sa mga kaganapan sa araw na ito. Ayan. So, ready na ba? Ayan. Yes, si Kiko, nandito ako ngayon sa Luneta Park dito sa lungsod ng Maynila at katatapos lamang ng selebrasyon ng ating ika-127 anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan. Kanina naging masaya ang atmosphere dito sa selebrasyon na ito ng Araw ng Kalayaan na dinaluhan rin siyempre ng ating mga kapwa Pilipino na nagmamahal sa ating kalayaan. Kahit na medyo mapatak-patak ang ambon, marami pa ring tao na nakilahok dito sa selebrasyon. Maaga pa lamang ay tagsana sa Rizal Park at Ross Boulevard ang mga participants para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan. Pangunahing inabangan ng mga tao ang float parade na nagtampok sa mga pinagmamalaking tradisyon, tourist destination at cultural events ng mga rehiyon. Itinampok rin ang mga makabagong armas sa sasakyang pangdigma ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, maging ang mga kagamitan sa search and rescue operations. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang First Family at buong gabinete, kabilang si Department of Migrant Workers Secretary Hans Ley J. Kakdak ang pagdiriwang. Para sa Girl Scout na si Krista,
dapat ipagtanggol ng mga kabataan ang kalayaan. Para po hindi po masakop yung bansa po natin ng mga ibang taga-bansa po at para mapalaganan po natin ang kalayaan po ng Pilipinas po. Maligayang araw ng kalayaan! Para naman sa government official na si Paul Balite, dapat ring ipaglaban ng mga Pilipino ang kalayaan ng kalawakan. Mula sa Philippine Space Agency, pahalagaan rin natin ang ating yamang kalawakan at palakasin natin ang space value chain. Maraming salamat. Happy Independence Day! Matiwasay na nagtapos ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan pasado alas 9 ng umaga. At ito ang mga naging kaganapan mula dito sa Luneta Park para sa Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas para sa special coverage ng ating Araw ng Kalayaan. Ako po si Dan Garcia. Ayan, syempre ating binabati ang ating mga kasamahan na nakikiselebrate ng Independence Day dyan sa May Luneta. Special shoutout doon sa ating mga kasamang kawani ng gobyerno mula sa space, sa Philippine Space Agency syempre. At sa pagkakataon naman po yung ito, isang report naman mula po sa ginaganap na Independence Day Jobs Fair dyan po sa May Ortigas mula naman po sa ating kasamahan na si Angel. Ayan. Salamat po, Asek. Nanarito nga po tayo ngayon sa Robinson's Gallery para dito sa ginaganapan na job fair. Asek, mahigit 3,700 job opportunities abroad ang bukas mula sa healthcare, education at marami pang iba. Para sa mga naka-pre-register online, tuloy-tuloy ang pagpaprocess ng mga papeles at requirements dito. Samantala naman doon sa mga walk-in applicants, meron tayong drop-down box doon, dito lang sa may tabi sa likod ng ating stage. Katuwang ng DMW ang 10 lisensyadong recruitment agencies at partners kasamang NBI, TESDA, NRCO, AirTip at maging ang Land Bank. Good news, Asek, kanina ng tanghali meron na agad tayong 3 hire on the spot at madadagdagan pa iyan. Back to you, Asek. Okay, so may HOTS, may hard on the spot tayo. Sa mga kababayan po natin ang hard on the spot po sa overseas employment ay hindi basta-basta kasi syempre alam nyo naman masusi talaga at binubusisi ang mga requirement para dito. So may mga nakausap yata si Angel na mga HOTS o hard on the spot natin kasi kanina bago po yung programa natin ay nai-report naman sa One Trabaho yung HOTS naman doon sa mga local jobs fair na ginagawa. So dahil sabay-sabay ang mga jobs fair, congrats sa mga kababayan natin. Angel, ano ba ang yung naging panayam sa ating mga HOTS o dun sa mga hard on the spot natin diyan sa jobs fair natin diyan sa May Ortigas? Ako po si Early Joy de San Jose, 32 years old po. Dating call center agent po. First time ko pong mag-apply sa pumunta sa job fair sa swertihan. Napalad po akong tinawagan na direct hired na po. So nakakatuwa po kasi hindi ko po in-expect na ganun lang yun. Pasok na po. So thank you po sa opportunity sa job fair niyo po. Message ko po kay DMW, sana po marami pa pong, alam ko naman po marami pa pong opportunities sa mga iba. Pagpatuloy nyo lang po ang ganitong job fair. Maraming salamat po sa kay President po. Thank you po sa mga works na binibigay niyo po sa amin, lalong-lalo na sa mga katulad namin na hindi naman kalakihan ng kinikita po. Pagpatuloy niyo lang po ang pagtulong sa mga sa masa ko. Sa kapwa ko pong OFW, nangarap na makapag-ibang bansa, patuloy nyo lang po, mag-apply lang po ng apply kasi baka direct hire kayo sa pag-apply nyo rin or first time yung job fair, baka kayo na susunod. Salamat po.
Ako po si Angelica, 27 years old. Dati pong call center agent, Tubong Bohol po. Ngayon po nakipagsapalaran po dito sa DMW job fair and hindi po inaasahan na ma-hired on the spot. Pinasahan ko lang po lahat ng mga agencies na nandun, tapos yun na, tumawag, tapos sabi hired on the spot daw as female cleaner sa Saudi, and free accommodation, may food allowance, free transportation, yun po. And yun, nagpapasalamat lang din po sa DMW sa chance na ganito sa aming lahat na gustong maging OFW para magkaroon ng mas malaking sahod, makatulong sa pamilya, and makapagpatayo ng bahay or magkaroon ng business, mga ganyan. Kaya thank you so much po sa gantong mga opportunities. Thank you rin po kay PBBM kasi nakipag-coordinate siya sa DMW kay Secretary Hans para magkaroon ng mga gantong event po para sa lahat ng mga job seekers. Yun lang po. Ayan, syempre congratulations po doon sa ating mga hats o doon sa ating mga hired on the spot. Ayan, at bukas pa po ang jobs fair dyan sa may Ortigas, habol pa po yung mga gusto. Pero sa mga susunod pong jobs fair, pinapaalala po namin, pag in-advertise po namin ang jobs fair namin sa aming website at sa aming Facebook page, mag-register po kayo online para po priority kayo doon po sa pagpapapasok kasi talaga pong dinadagsa ang mga overseas jobs fair. So mag-pre-register po nang sa ganun po ay mabilis po ang maging proseso. Okay? So time check po ay 50 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Pakinggan naman po natin ang iba pang mga mensahe para po sa Kalayaan 2025. Mga minamahal kong kababayan, saan man kayo sa mundo, isang mapagpalang araw ng kalayaan po sa ating lahat. Ako po si Gary Oxilian, Ambassador ng Pilipinas sa Port Moresby, Papua New Guinea. Isang malayang Pilipino ng bagong Pilipinas. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang ika-127 taon ng ating kalayaan. Isang araw upang gunitain ang kagitingan ng ating mga bayani at ipagdiwang ang ating pagmamahal sa inang bayan. Dito sa Port Moresby, Papua New Guinea, patuloy nating isinasabuhay ang diwa ng pagkakaisa bilang mga Pilipino. Sa bawat nating gawa, sa bawat nating ambag, sa bawat pagpapalaganap ng ating edukasyon at kultura, inilalabas natin ang ganda at tatag ng lahing Pilipino. Naway patuloy tayong maging ilaw at pag-asa at inspirasyon para sa isa't isa at manatiling matatag sa ating mga mithiin para sa isang mas maunlad at bagong Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang lahing Pilipino. Maraming salamat. Ako po si Arnel Punzalan, isa pong OFW dito sa Tokyo, Japan. Para po sa akin, ang ibig sabihin ng isang malayang Pilipino ay yung malaya mong maipahayag ang iyong saloobin o damdamin sa bawat issue at hanggat wala kang natatapakan tao at yung malaya kang makapamuhay ng tahimik at matiwasay. Salamat po. Kalayaan 2025. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan, maraming salamat po syempre kay Amba Gary Oxilian ng atin pong Philippine Embassy sa Port Moresby sa Papua New Guinea at kay Sir Arnel na isa pang OFW naman sa embahada naman sa Japan. Ayan po. At speaking of DFA and Embassy, dun sa live po natin may nag-comment po regarding doon sa passport services for OFWs. Yes po, ang passport services po for OFWs makipag-ugnayan lamang po tayo sa Department of Foreign Affairs at meron pa rin pong green lane o special lane para sa mga OFW natin na nangangailangang mag-renew po ng inyong pasaporte pag-uwi nyo po dito sa atin pong mga DFA consular offices o sa mga passporting offices po ng DFA. And speaking of public service po, isang announcement lamang, amin pong pinababatid at pinaalam na nagpalit ng address, lumipat na sa mas malaki-laki
pinakamalaking lokasyon ng ating regional office sa Iloilo po, Region 6, DMW Region 6, na matatagpuan na po ngayon sa second floor ng Palzuela 2, San Benigno Aquino, Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City po iyan. So syempre, medyo lumalaki na po ang ating regional presence, ang presence po ng DMW sa ating mga rehiyon. Kaya paki-check na lang po sa aming website, palagian po, at sa aming Facebook page na rin ang mga announcement para po doon sa mga updated na opisina po sa regional offices ng Department of Migrant Workers, at syempre ng ating mga MWO din, kasi baka mamaya ay nag-expand o lumaki na rin po ang opisina ng DMW. So yan po ang ilan lamang sa ating mga announcement. At pahabol na announcement din lamang po, nung Lunes po kasi ay aming nilagdaan kasama po ang Bureau of Customs yung para po sa mga balikbayan box ng ating mga kapamilya at ating mga yung mga na-delay na mga balikbayan box. Kung kayo po ay may hinihintay na balikbayan box, makipag-ugnayan po agad kayo sa pinakamalapit na DMW Regional Office, nang sa ganun po ay malaman ninyo kung kasama na po yung mga kahon ninyo sa mga maidi-deliver, especially po sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Anytime po kasi ay makakarating na sa inyo yung mga balikbayan box na na-delay na nandyan po sa Port of Davao. At syempre, doon naman po sa mga nangangailangan din ng tulong pinansyal o action fund ay sa mga regional office din po namin kayo makipag-ugnayan, nang sa ganun ay mabilis pong maiproseso ang inyong mga claims. So, ang bilis ng oras, Independence Day episode po natin, at muli po, syempre ay isang makabuluhan at syempre ay makasaysayang paggunita po ng Araw ng Kalayaan sa lahat. At sa mga mahalagang anunsyo, komento at iba pa po na mga nagnanais na makahingi ng serbisyo, maaari pong makontak ang Department of Migrant Workers sa aming opisyal na website, email address, at syempre sa ating mga social media channel sa Facebook po. At hotline number na nakikita po nyo, fina-flash po namin from time to time sa aming screen during the program. At syempre po, makipag-ugnayan lamang po dyan para po sa inyong mga hinihiling na mga serbisyo. At amin pong inihahatid muli ang programang Tahanan ng OFW dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli po, ako po muli si Assistant Secretary Kiko de Guzman ng National Reintegration Center for OFWs, at palagian po ay makinig, at sana po ay linggo-linggo ninyong abangan ang aming programa kada Huwebes po ng hapon, 3 p.m. po hanggang 4 p.m. dito lamang po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. See you po next week, and again, Happy Independence Day po sa ating lahat. Tahanan ng OFW.